Muli, isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. Tumako naman po tayo sa tinatawag nating benevolence o pagbibigay. Para po sa aming mga kaibigan, ang gawain ito ng aming simbahan ay ginagamit po namin sa pagtulong sa mga higit na nangangailangan sa loob at labas ng simbahan. Para po sa ating pagbibigay, babasahin po ni Ate Angel ang talata ng pangalawang Korinto, chapter 9, verse 6. Second Corinthians. Naman natin, Jen. Sabi sa 2 Corinthians, chapter 9, verse 6-7, ito ang ibig kong sabihin, ang nagtatanim ng kakaunti ay aani ng kakaunti, at ang nagtatanim ng marami, aani ng marami. Ang bawat isa ay dapat magbigay ayon sa kanyang pasya, maluwag sa loob at hindi nakipilitan lamang sapagkat iniibig ng Diyos ang nagbibigay ng may kalagayan. Ang pangalawang Korinto ay isinulat ni Apostol Pablo sa mga taga-Korinto noong mga 55 to 57 AD mula sa Macedonia. Ang liham na ito ay tugon sa ilang issue sa simbahan sa Korinto. Hindi pagkakaisa, maling pamumuno, at issue na pagtulong sa simbahan sa Jerusalem. Sa konteksto ng sulat ni Pablo sa mga taga-Korinto, maraming mga Kristiyano noon ang nahihirapang magbigay para sa mga nangangailangan sa Jerusalem. Ang pagbibigay noon ay hindi lamang usapin ng pera, kundi ng pusong bukas at pagkakaisa sa katawan ni Kristo. Binibigyan din ni Pablo na ang pagbibigay ay hindi dapat nagmumula sa obligasyon, kundi sa kasiyahan at taos-pusong pagkilala sa biyaya ng Diyos. Ang benevolence o pagkahawang-gawa ay higit pa sa simpleng pagbibigay. Ito ay pagpapakita ng puso ng Diyos sa ating kapwa. Ang pagbibigay ay simbolo ng pagtitiwala na hindi natin kailangang hawakan ang lahat ng ari-arian natin. Sa halip, pinapalago ng Diyos ang bawat butil ng kabutihang ibinibigay natin sa iba. Ang nagbibigay ng may kagalakan ay nagiging instrumento ng pagpapala. Hindi lamang para sa tatanggap, kundi para sa nagbibigay. Binibigyan diin sa talata na iniibig ng Diyos ang masayahin na nagbibigay. Hindi ang halaga, kundi ang pusong nagmamahal ang sukatan. Ang kabutihang ipinapakita natin sa mundo ay patotoo sa ating pananampalataya at pag-ibig sa Diyos. So mga kapatid, paano nga ba tayo magbibigay? Una, simulan natin magbigay ayon sa puso. Hindi kailangan ang malaking halaga. Kung kahit maliit na tulong ay mahalaga kung taos puso. Pangalawa, maglaan ng oras at talento. Dahil ang benevolence ay hindi laging pera. Ang pagbibigay ng oras, serbisyo o talento ay kasing halaga ng material na tulong. Pangatlo, pagbibigay ng palihim. Tulad nga sa aral ni Jesus sa Mateo chapter 6 verse 3 to 4, ang pinakamasarap at dakilang pagpapala ay nagmumula sa tahimik at taus-pusong pagbibigay. Pangapat at panghuli, ito natin ito bilang biyaya. Lagi nating isipin na anumang naibibigay natin ay instrumento ng Diyos para sa pagpapala ng iba. Manalangin po tayo at pangunahan po tayo ni Angel. Naman natin, Jen. Let us pray for our benevolence. Amang makapangyarihan, thank you po sa iyong never-ending goodness. Teach us, Lord, na magkaroon ng tamang puso sa pagbibigay with joy, love, and without pride. Help us na maging instruments of your grace to others. At hayaan mo pong lumago pa ang aming faith sa bawat opportunity to give. Bless each one of us and use our hands, heart,
and resources para sa iyong kingdom. Paki-bless din po ang aming giving ngayon, naway maging pleasing ito sa harapan mo. In Jesus' name we pray. Amen.